Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Hindi ba natin kumprontahin ang grupong yon? Wika naman ni Guyo kay Noli. Nang marinig ito ni Noli, ang sabi lang naman niya ay, "Huwag na mga kaibigan. Delikado ang grupong yun. Yung mga nawalang buhay nating mga panlaban, itatapon na lang natin yan sa malayo. Dahil paninigurado, malakas ang laso na ginawa ng mga yon." Matapos itong marinig ng mga kasama niya, wala naman itong nagawa, kundi pakiramdaman ang susunod niyang pagpasya. Dahil wala na silang panlaban, nagpasya na lang si Noli na samahan ng kaibigan niyang si Guyo. Sasamahan niya ito sa pag-uulutan ng mga manok. Ito yung ginagawa sa loob ng sabungan kung gusto mo nang makahanap ng makakalaban. Dahil sa kanyang pagpasya, natuwa naman ang kaibigan niya. Habang naghanap sila ng makakalaban kasama ang kanilang pangkat, napansin ni Noling may sumasabay sa kanila na dalawang lalaki na may dalang tag-isang bayong. Isang matanda at isang binata. Maigi niya itong pinakiramdaman dahil kakaiba ang presensya ng mga ito. Hanggang sa makahanap na ng makalaban si Guyo. Ngunit napansin talaga niyang umaaligid ito sa kanya. Kapag tinitigan niya ito ng diretso, bigla namang iniilag ng mga ito ang direksyon ng kanilang mga paningin. Dahil dito, naglakas loob na sinuling kumprontahin ito. At paglapit niya dito, nagwika siya ng, mga Ginoo, may kailangan ho ba kayo sa akin? Parang kanina pa kasi kayong may gustong sabihin sa akin eh." Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, tumitig lang naman ito sa kanya habang bahagyang ngumingiti. Kaya't nagtataka na itong si Noli. At maya-maya pa, hindi rin yun nakatiis at lumapit din ito sa kanya. Paglapit nito, nagwika naman ito ng, "May ilalaban din ba kayo, iho? Baka pwedeng sabay na tayong humanap ng makatapat." Nang marinig ito ni Noli, ang sabi lang naman niya ay, "Okay lang naman, Manong. Bakit naman hindi?" Nang marinig ito ng matanda, ngumiti lang naman yun sa kanya habang ipinakita sa kanya ang nasa loob ng bayong niyang dala. Pagtingin dito ni Noli, nanlaki naman ang mga mata niya dahil ang nakita niyang manok na dala nito ay may dugo ng isang engkantong manok. Madali lang yung natukoy ni Noli dahil sa isa siyang antingero. "Tika, saan mo yan nakuha, Manong?" Wika niya habang nagtataka. Nang marinig ng matanda ang sinabi niya, nagulat naman siya sa sinabi nito. "Hindi nga ako nagkamali sa hinala ko sa iyo dahil kaagad mong natukoy kung ano ang hinahawakan ko. Pwede mo ba akong matulungan, iho?" Wika pa ng matanda. Nang marinig ito ni Noli, napatingin lang naman siya sa pagmumukha nito. Dahil anong tulong naman ang hihingiin nito sa kanya? Maya-maya pa, ayon sa matanda,
Nanggaling pa raw siya sa tuknok ng bundok kung saan makikita ang bundok Mandalagat. Kaya siya napababa sa baryo ni Noli dahil sa may grupo ng mga antingerong naghamon sa kanya upang makilahok sa tagisan ng karga sa pamamagitan ng paggamit ng isang tandang. At dahil alam niyang maraming kasama ang grupong nagpapababa sa kanya sa baryo, paniniguradong gagawin lahat ng mga kasapi nito upang wasakin ang dalang manok niyang Kawkaw na uri ng isang malakas na engkanto. Dagdag pa ng matandang sabungero, ang hihingin lang niyang tulong ay ang protektahan lamang siya laban sa mga mapangas habang ilalaban daw niya ang kanyang tandang. Nang marinig ni Noli ang mga sinabi nito, napapaisip naman siya kung tutulungan nga ba niya ito. Ngunit dahil sa magaan ang loob niya sa matandang yon, pumayag na rin siyang gawin nitong tagapagbantay. Nang marinig ng matanda ang pagsang-ayon niya, bakas naman sa pagmumukha nito ang labis na kasayahan. Kahit hindi pa niya nagawa ang nais nitong tulong, nagpapasalamat na ito sa kanya. Maya-maya pa, nagpaalam na ang matanda at ang kasama nitong binata. Nahanapin na muna nila ang grupong gustong makipagtuos sa kanila. At magkita na lang sila sa buka ng ruweda. Ilang saglit pa, nilapitan naman niya si Guyo kasama ang buo nilang grupo nang makita niyang kasalukuyan na itong nagkakabit sa dapat nilang ilalagay sa manok. Paglapit niya dito, tinanong naman siya ni Danilo kung sino yung kausap niya. Sinabi naman niya sa kaibigan niya ang nais mangyari ng matandang yon. Ilang minuto pa ang makalipas, naglalakad na nga sila papuntang buka ng ruweda. Gaya ng inaasahan ni Noli, nakita nga niya doon ang matandang nakausap niya kanina. Pagpasok nila Guyo sa ruweda, nilapitan naman niya yung matanda upang alamin kung sinong grupo ang sinabi nitong makipaglaban sa kanila. Hindi pa man siya nakalapit dito ng tuluyan, kaagad na siya nitong nasilayan na para bang alam nitong paparating siya. Manong, ano na? Nahanap niyo na ba yung grupong lalabanan mo? Wika ni Noli paglapit niya. Oo, iho. Kausap ko na sila. At ito nga nakahanda na tong panlaban ko. Mamaya, makita mo iho ang gabay ng lalaking yon. Nang marinig ito ni Noli, natigilan naman siya nang marinig niya ang salitang gabay. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang makakalaban nito. Ngunit, biglang naputol ang kanilang usapan nang makita nilang sumampa na sa ruweda ang kaibigan niya. Maigi nilang itong pinagmasdan dahil hindi basta-basta ang makalaban nito. Ang kaibigan niyang si Guyo kasi, backyard breeder lang. Tapos ang makakalaban nito, farm na. Ibig sabihin, marami na yung karanasan pagdating sa ganong larangan. Ngunit kahit ganon ang estado ng kalaban, hindi pa rin yun nagpapakampante dahil ang humawak sa panlaban nila may alam sa mga pangontra laban sa mga anting-anting. Kadalasan kasi may mga mutya ang mga taong sabungero
na malapit sa bundok. Ngunit dahil sa dami ng karanasan ni Guyo pagdating sa pangontra, nauunahan na niya yon sa pangangalap pa lang. Bale, kung anong pangontra sa hawak niyang pampaswerte, kinakalap niya ang mga pangontra laban dito. Pagharap ng kaibigan niya sa makalaban nito, kabila ang sigaw naman ng mga tao dahil tinatapatan ng kalaban ang pusta nito. At kalaunan, nalagay sa lugruhan ang labanan na yon dahil sa kilala ang nakakalaban niya sa buong Oksidental na magaling ang mga manok pagdating sa basaan. Pero ganun pa man, natuloy pa rin ang labanan na yon. At pagbitaw ng kaibigan niya sa kanyang panlaban, kaagad naman yung sinalubong sa kalaban din. Pagsangkaan pa nito, nakita pa nila Nuli at Danilo na may nalaglag sa lupang pinagharapan ng dalawang panig. Bali maaring isa sa mga ito ang may nakontra sa bawat tanga nito. Sabay na nagpapakawala ng mga palo ang dalawang panig hanggang sa may isang bumitaw. Pag-angat ng karyo sa dalawang naglalaban, hindi na tumuka pa ang kalabang manok. Nananalo nga ang kaibigan niya. Habang papalapas si Guyo sa ruweda, nagwika naman sa kanya ang matanda ng, "Yan ba'y kaibigan mo, iho? Hindi rin pala basta-basta itong grupo nyo." "Oo, Manong, kaibigan ko yan. Matagal na kaming magkasama niyan sa halos lahat ng sulok-sulok sa lugar dito." Sagot naman ni Nuli dito. Pagdating nila Guyo sa kanilang kinaroroonan, sinipat-sipat kaagad ng matanda ang hawak ni Guyong tandang. Nagtatamo din yun ng sugat, ngunit panalo pa rin ang kanilang grupo. Bago pumasok ang matanda sa ruweda, nagwika ito kay Nuli ng, "Ay, ang grupo na yan ang makakalaban ko, iyo." Pagtingin nila Nuli at Danilo sa itsura nito, bigla naman silang nagulantang nang makita nila ang lalaking sinasabi nitong may gabay. Yung mga lalaki palang lumason sa kanilang mga tandang ang makakalaban ng matanda, yung may gabay na duwendeng itim. Nang makita ito ni Nuli, tila ba may bumuong galit sa kanyang puso. Buhat ng ginawa ng mga nilalang na yon sa dapat sana nilang ilalabang mga tandang. "Sige, Manong, kaharapin mo yan. Ako bahala sa'yo," wika ni Nuli habang umusal-usal sa bawat hangin. Bago tuluyang umalis ang matanda, napakapit na niya sa katawan nito ang nais nitong hingiing tulong kundi ang proteksyon at puder sa kanyang sarili. Paglapag ng matanda sa pambato nitong hawak, hindi naman maiwasang mapintasan ng mga tao ang kanyang pambato. Bukod kasi sa pangit nitong itsura, animoy lantang dahon naman ang mga balahibo nito. Ngunit sa kabila ng itsura nito, nakatago sa kaloob-looban nito ang dugo ng isang aswang na engkanto. Gaya ng inaasahan, yung pusta ng matanda tinatapatan ng triple sa kalaban, na parabang nakakasigurado na sila na matalo nila ang matandang yon nang walang kahirap-hirap. Ngunit para kay Nuli at itong si Danilo, malabo pa sa tinta ng pusit ang matalo ang nilalang
na sumasapi sa manok ng matanda. Magamat malakas ang ganong uri ng nilalang, nangangailangan pa rin ng tulong ang matandang yon sa kagaya ni Noli dahil wala itong nalalamang proteksyon laban sa mga nilalang na maaring manghahas sa kanya. Paghudyat ng sentensyador, kaagad gumitna ang naglalaban upang ilagay ang mga tandang sa gitna. Sa unang salpukan, kaagad nakatama ang kalaban nang siyang ikinaingay pa ng mga tao ng tudo. Kitang-kita nila noong bumaon ang tari ng kalaban sa pambato ng matanda. Ngunit sa pag-angat ng sentensyador, laking gulat ng lahat. So hanggang dito na muna mga kaermitanyo, dahil marami pa tayong i-shoutout. Marami pa kayo hindi ko ma-shoutout lahat, ang haba ng listahan natin. Simulan na natin. Shoutout kay Bagsak de los Reyes from Colasi, Antique Province. At shoutout kay Ihina de los Reyes from Quezon City. Shoutout kay Mike TV Channel. Shoutout sa Family Dulante ng Barangay Los Gihulngan City, Negros Oriental. Pati kay GB Dulante at kay Nelbert Espinas. Shoutout kay Jiri Montanes from Panabo City. At shoutout kay Jonathan Galgo. Shoutout naman sa Simbulante family from Ubay, Kabangkalan City. At shoutout kay Joseph Sambugan. At shoutout kay BLR from Mandawi, Cebu City. At kay Antonio from Kandulman, Cebu. Shoutout sa Shailon family from Lamboyong, Sultan Kudarat. Shoutout kay Bagasan Hugot from Locarlota, Bacolod City. At shoutout naman sa Payman family from Mau D64, Baguio City. At kay Doy John TV from Cambridge, Ontario, Canada. Shoutout kay Tabinera family at sa Cobia family from Punong Batulite. At shoutout kay Ralph Diocarisa from Monreal, Masbate. At shoutout kay Brian Tormes. Shoutout naman kay Ronnie Jig Nevan from Bacolod City. At shoutout kay Just Form from Barangay Baco, Bago City at kay RG Colango. At shoutout kay Mark Pilipi Malay from Batolite. At shoutout kay Dalisay Backyard Farm. At shoutout kay Juju Gayares from Tondo, Manila. At shoutout sa Baliho family from Lapu-Lapu City. At shoutout kay Joel Fregon from Udingan, Romblon. At shoutout sa Jubiliar Albay. At shoutout sa Bianes family from Lapu-Lapu City. At sa panghuli, Quinto family from Sibunga.